Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Marami tayong mga patotoo. Kung iisa-hisay natin, kulang ang isang araw. Ayun po, purihin po ang Panginoon. Kapatid, sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka. You are blessed dahil nandito ka. May mensahe ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Hayaan natin na ang banal na Espiritu ang siyang mangusap sa atin. Ma-encourage tayo sa salita ng Panginoon at hayaan natin na maranasan natin ang pagkilos ng Diyos sa umaga pong ito. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, sa iyong katapatan sa buhay ng bawat isa. Lord, nandito po kami, Panginoon, handang makinig sa iyong sasabihin sa amin. Wala po kaming magagawa, Panginoon, kung kami ay nakahiwalay sa iyo. Kaya, Lord, we welcome you in this place, Panginoon, kanina pa, Lord God, sa aming pagsimula ng aming gawain. Banal na Espiritu, inaanyayahan ka namin to work in our midst. Lord, pagpalain mo ang iyong mga salita. Patuloy mong gamitin ang buhay ko, humbly Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian lamang. Lord, wala po akong magagawa. Hinihiling po namin, Panginoon, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Ikaw ang maluwalhati, ikaw ang maparangalan. Ikaw ang aming marinig, Panginoon, maitaas sa umaga pong ito. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po, Lord God, ang maaabot ng iyong mga salita. Sila man, Panginoon, ay maramdaman nila ang iyong presensya. Sa iyo ang lahat na papuri. In Jesus' name we pray. Amen po. Ang mensahe ko po ay makikita po sa Juan 15 verse 5. Kung may mga Bible po tayo. Familiar po sa atin ito. Pero ang mensahe ng Panginoon ay laging sariwa. Sariwa dahil palagi tayong pinapaalalahanan, palagi tayong ini-encourage. Nawa ang bawat isa sa atin ay mapagpala sa mensaheng ito. Ang sabi dito, sa Juan 15 verse 5, ako nga ang puno ng ubas at kayo ang sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Pinagpala ng Lord ang kanya mga salita. Ipinangako ni Kristo ang kaligtasan at iba pang mga dakilang bagay at ipinakilala niya sa atin ang Ama. Ang tanong, ano naman ang ating mga pananagutan bilang mga Kristiyano? Ano ang ating pananagutan sa buhay bilang mga Kristiyano? Dito sa ating binasa na verse, si Jesus ang puno ng ubas. Ang Ama, ang Diyos Ama, ang tagapag-alaga ng ubasan. At tayong mga Kristiyano, ang mga sanga. Ang bunga, sa ating pananampalataya ay mayroong iba't ibang uri. Kapag tuwing niluluwalhati natin ang Panginoon, ang Ama, yun ay bunga ng ating pananampalataya. Kapag wino-worship natin siya, sinasamba natin siya, binibigyan natin siya ng parangal sa ating mga buhay, yan ay bunga ng ating pananampalataya. Mayroon din uri ng bunga na nanggagaling sa Holy Spirit, banal na Espiritu. Sabi dito sa Galatia 5 verse 22, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyatiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan,
kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Mga kapatid, nakikita ba ito sa ating mga buhay? Ang bunga ng Espiritu. Nadidevelop ba ito sa ating mga karakter? Ang bunga ng Espiritu. Ang bunga ng Espiritu ay resulta ng kanyang presensya sa buhay natin. Ang lahat ng mga tunay na Kristiyano na tumanggap ng banal na Espiritu, tumanggap sila ng banal na Espiritu sa oras na sila ay tinanggap nila ang Panginoong Hesus. Kapag tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa ating mga buhay, tayo ay sinilyuhan ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, kay Kristo ka na. Si Kristo ay nasa buhay mo na. Isa sa pangunahing gawain ng banal na Espiritu sa buhay natin ay yung binabago niya yung buhay natin. Hindi dahil mabait tayo, hindi dahil nagsisikap tayo maging mabait. Ang lahat na ginagawa na pagbabago ng buhay natin ay gawa yan ng Holy Spirit sa ating mga buhay. Wala tayong kakayanan. Wala tayong kakayanan para baguhin ang ating mga buhay. Binabago niya tayo upang tayo ay maging katulad ni Kristo. Christ-likeness. Kapatid, kamukha mo na ba si Kristo? Sa karakter, sa pag-uugali, pakikitungo sa kapwa, may nakakikita man o wala, Kristiyano man ang kasama mo o mga hindi mananampalataya, nakikita ba sa buhay natin si Kristo? Ang Holy Spirit ay direktang salungat sa gawa ng laman. Hindi sila magkasundo. Magkalaban sila. Ang Holy Spirit ay nagdadala ng uri ng bunga. Ang Holy Spirit ang nagbibigay sa atin ng bunga. Nagdadala ng bunga na sumasalamin ng kalikasan ni Jesus, ng Panginoong Jesus. Ang Holy Spirit ang kumikilos doon, ang gumagawa. Ang bunga ng Espiritu, ang siyang ninanais ng Diyos na makita sa ating mga buhay. Nais ng Lord na nakikita ang mga bunga ng Espiritu na ito sa ating mga buhay. Dahil ito ang layunin niya sa buhay ng bawat isa. Isa pa pong uri ng pagbunga sa ating mga buhay ay bunga ng pagpapagal kapag tayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos sa iba. Sino dito ang nagbabahagi ng salita ng Diyos? Nagbubunga ka, kaibigan, kapatid. Kapag tayo ay nag-share ng salita ng Panginoon, kapag ang puso natin ay mayroong compassion to the lost soul, mayroon tayong pagmamalasakit sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon, hindi natin hahayaan na hindi natin ma-share ang salita ng Panginoon. Hindi natin hahayaan na sila ay mapahamak. Huwag na tayong lumayo. Sa ating pamilya, asawa natin, mga anak, mga kapitbahay, mga katrabaho, mga nagtatrabaho sa ating kumpanya, mga tao na kakasalamuhan natin sa araw-araw, ilan doon ang na-share natin? Ang na-share natin ng salita ng Panginoon. Yan ay nagpapakita na tayo ay namumunga kapag nakakadala tayo, dinadala natin ang mga kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Alam nyo, nakaka-bless kapag ikaw
ginamit ng Diyos para ang isang kaluluwa ay makakilala sa Kanya. Nararanasan ko yon. Nakakatuwa kapag nalalaman ko yung mga nasyiniran ko, mga boy, mga tauhan ko. Wala na sila sa company. Nagkukumustahan kami. Nablibless ako, sabi ko, Lord, hindi sayang. Minsan nadi-discourage ako pag nakikita ko na walang pagbabago ba? Parang nadi-discourage ka kapag hindi interesado. Nakikita mo hindi interesado. Pero lingid sa aking kaalaman, God is working behind. Gumagawa ang Diyos sa likuran. Hindi pala tayo yon ang nasa pagbabago ng buhay. Naka-front tayo sa tao kasi ang Diyos hindi naman pwede makipag-usap sa tao harapan. So tayong ginagamit. Kaya nabibless ako na ang Panginoon ay patuloy na kumikilos sa buhay ng kanyang mga anak. Mga kapatid, hindi kalugihan ang maglingkod sa Panginoon. Lalong-lalo na kung ang desire ng puso mo ay magdala ng kaluluwa sa Diyos. Yan ang pananagutan natin sa Lord. Yung niligtas niya tayo para magamit ang ating mga buhay para sa iba. Isa pang bunga ng ating pananampalataya ay mabubuting gawa. Katulad ng kabaitan, kabutihan, maganda pakikitungo mo sa iyong kapwa. Ang lahat na yan ay hindi natin karakter yan. Galing sa Diyos ang lahat na yan. Bunga. Sabi sa Mateo 5 verse 16, gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang iyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Kapatid, mga kapatid, kahit nasa gitna ka ng mga taong hindi mananampalataya, nakikita ba ang pagkakaiba sa buhay natin? Nagliliwanag ba tayo? Kung ang mga kasama mo ay hindi mananampalataya, nakikita ba nila na hindi ka nakikiisa sa kanila kapag ang ginagawa nila ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos? Or hindi nila alam na Kristiyano ka pala kasi hindi nakikita sa buhay natin. I remember, matagal ako sa kumpanya na hindi alam ng lahat na ako'y Kristiyano. Binihisan ko ang aking sarili sa pagtatago sa harapan ng tao. Nahihiya ako na maging Kristiyano. Pero na makatagpo ko ang Panginoon, hanggang ngayon, ginagamit ako ng Panginoon. Kapag ang Diyos ang kumilos sa ating mga buhay, kapag ang Holy Spirit ang siyang kumilos sa ating mga buhay, yung hiya natin, yung takot natin, aalisin niya yan. Bibigyan kanya ng kapangyarihan na magsalita. Bibigyan kanya ng puso na nagmamalasakit sa iba na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kailangan panindigan natin ang ating pananampalataya kahit tayo na lang ang nagtitiwala sa Diyos. Dapat nagliliwanag tayo. Itinuturing ding bunga ang ating mga paglilingkod sa Diyos. Ayun, sino mga masisipag dito maglingkod sa Panginoon? Hindi yang kalugihan. Lahat yan ay nakikita ng Panginoon. Hindi ka man naha-highlight, nakikita ng Lord yan. Hindi man nababanggit ang pangalan mo, alam mo na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Yan ay bunga ng pananampalataya natin.
Dito sa ating teksto ng verse sa John 15:5, ano ang kahalagahan ng pamumunga? Kasi ang title ng ating mensahe ay Be Fruitful. Pagiging mabunga. Ang sabi dito, ano ang kahalagahan ng ating pamumunga? Sabi ng Panginoong Hesus sa John 15 verse 16, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Hindi pala tayong pumili sa Diyos. Pasimula pa lang, pinili na tayo ng Panginoon. Upang ang ating mga buhay ay magamit. Upang ang ating mga buhay ay patuloy na namumunga. Patuloy tayo namumunga. Ito ang pangunahing layunin ng mga Kristiyanong mananampalataya. Kaya tayo iniligtas ng Diyos. Mayroon tayong pananagutan. Niligtas tayo ng Panginoon dahil mayroon tayong pananagutan. Mayroon tayong gagawin. Pinili tayo ng Diyos upang tayo ay humayo, mamunga at manatili ang ating bunga. Paano nga bang mas lalong mamunga? Mayroong 3 klase ang bunga, ang sanga. Doon sa verse na ating binasa, ang sabi dito, ang unang klase ng sanga ay sangang walang bunga. Bakit hindi namumunga tong sanga na to? Anong dapat gawin sa sanga na to? Sabi dito sa John 15 verse 2, inaalis niya ang bawat sangang hindi namumunga. Sino ba dito ang nagtatanim ng mga fruit trees na inaasahan mong mamumunga siya pero walang bunga, walang kwenta? Anong dapat gawin doon? Ang sabi dito, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Bakit nga ba hindi nagbubunga? Ang mga sangang ito ay tumutukoy sa mga di mananampalataya, di tunay na mananampalataya. Mayroon pala mga tao na dumadalo sa church pero hindi tunay na mananampalataya. Maaari ang mga ito ay nagsasabi na sila ay Kristiyano. Ngunit wala silang tunay na commitment sa Lord. Di tunay na Kristiyano. Yes, every Sunday nandiyan. Pero sa kanyang personal na relasyon sa Panginoon, wala siyang commitment. Dumadalo sa church, nakikibahagi sa mga ministry, madaming ministry, pero ang buhay ay walang pagbabago. Parang tinatakpan ng maraming ministry ang kanya mga ginagawa na lingid sa harapan ng Panginoon. Na hindi nakapagbibigay lugod sa Panginoon. Walang lingid sa Panginoon, lahat ay nakikita niya. Dumadalo sa church, nakikibahagi ng ministry, ngunit walang pagbabago sa kanyang buhay. Mababaw lamang ang pagka na kay Kristo niya. Hindi lumalalim. Hindi lumalago. Kontento na siya na tinanggap niya ang Panginoon sa kanyang buhay, pero hindi siya nag-e-effort na lumalim, lumago sa kanyang pananampalataya. Sila ay hindi mga di tunay na Kristiyano. Kaya hindi namumunga. Mababaw lamang ang kanilang pagiging na kay Kristo.
Ang tunay na pagkakaligtas ay nakikita sa pagiging mabunga. Napakahalaga pala ang pamumunga. Kasi ito ang nagpapatunay na tayo ay lumalago sa ating pananampalataya. May ebidensya. Pero hindi lang ang tunay na Kristiyano ang walang bunga. Mayroon ding tunay na Kristiyano na hindi namumunga. Ang bagong usbong na sanga ng ubas, kung minsan ay nauuwi sa pagkakahulog sa lupa at gumagapang na, kaya't ang mga dahon ay natatakpan ng alikabok. Ang mga dahon ay nalalaglag na, natatabunan na ng mga lupa. Sa buhay ng Kristiyano, ang kasalanan ay tulad ng duming nakatakip sa dahon ng ubas, kung kaya't hindi na makapasok ang liwanag at hangin doon. Kaya hindi siya namumunga. May problema. May problema yung sanga. Kaya hindi nakakapamunga. Kaya ang gagawin ng Diyos sa mga Kristiyano, tunay na Kristiyano to, pero nagkakasala. Ang gagawin ng Diyos, lilinisin siya. Hindi ka naman itataboy ng Lord. Mapagmahal ang Panginoon, mapagpatawad. Lilinisin ka lang niya. Paalalahanan ka lang niya. Ayun, napakabuti ng Lord, di ba? Palalayain niya ang Kristiyanong nagkasala upang ito'y makapamunga ng sagana. Hindi hayaan ng Lord na magiging hadlang yung kasalanan natin. Paalalahanan niya tayo, lilinisin, patatawarin, i-remind niya tayo. Hindi hayaan ng Lord na patuloy tayo nagkakasala. Kasi ang nais ng Diyos ay ang bawat mga anak niya ay namumunga. Ayun po. Kung ganon, kapag ang buhay natin ay patuloy na hindi namumunga, mararanasan natin ang disiplina ng Diyos. Didisiplinahin tayo ng Panginoon. May tatlong paraan ang Diyos sa pagdidisiplina sa atin. Gagamit siya ng mga masasakit na paraan kung kailangan para magsisi ka. Hindi lahat na nararanasan natin ay mga pagsubok. Ang iba dyan ay pagtutuwid ng Diyos. Dapat, kapag ang nararanasan mo ay hindi naaalis sa kabila ng panalangin mo, search your heart, check your heart. Tingnan mo ang puso mo, ang pamumuhay mo. Kung mayroon ka bang pagkakamali at pagkakasala. Unang disiplina, paraan ng pagdidisiplina ng Diyos ay pagsaway. Rebuke. Ang sabi dito sa Hebrew 12 verse 5, anak ko, huwag mo baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Mahal ka kasi ng Diyos, kaya didisiplinahin ka niya. Ayaw niyang mapahamak ka. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Kaya gagawa siya ng paraan. Didisiplinahin niya tayo kapag tayo ay tinutuwid. Accept it. Tanggapin natin. Kasi yun ay nagpapakita ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa atin. Huwag tayong panghihinaan ng loob kapag tayo ay dinidisiplina. Pangalawang uri po ng pagsaway, ng pagdidisiplina ng Diyos ay pagdidisiplina mismo, chasten. Sa pagdidisiplina, makakaranas tayo ng pagkabahala, mga pagkabigo sa ating mga buhay at mga kagipitan. Kapag tayo
ay sinasaway ng Panginoon, dapat makinig tayo. Huwag nating baliwalain. Una, magsasalita ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Anak, mali ang ginagawa mo. Kung binabasa natin ang salita ng Panginoon, alam natin na sinasaway tayo ng Diyos. Kapag tayo ay sinasaway ng Panginoon, agad-agad tayo sumunod. Kasi kung hindi, gagamit siya. Gagamit siya ng mas mabigat na pagdidisiplina sa atin. Makakaranas tayo ng pagkabahala, pagkabigo, o kagipitan. Pangatlo na pagdidisiplina ng Panginoon ay pagpalo. Ito mas masakit to. Pagpalo, scourge. Sabi sa Hebreo 12 verse 6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Sino dito ang namamalo na magulang? Dahil ayaw niyang mapahamak ang anak. Di ba ginagawa natin yun? Much more sa Panginoon. Ayaw ng Lord na tayo ay mapahamak. Nais ng Panginoon na tayo ay maranasan natin ang kanyang pag-ibig at pagmamahal. Pinapalo niya tayo dahil itinuturing niya tayong mga anak. Malamang nahayagang namumuhay tayo sa kasalanan at ipinagwawalang bahala ang alam nating tama. Sinasaway na nga tayo ng Diyos, sige pa rin tayo. Parang hindi natin pinapansin ang pagsaway ng Diyos sa atin. Hindi natin pinapahalagahan ang mga nakaraang ginawa ng Diyos na tayo'y itama sa ating pagsuway at ibalik tayo sa pagiging mabunga. Ang Diyos ay palaging handa kapag tayo ay magsisi, kapag tayo ay nalayo sa Kanya, magbabalik loob ang Diyos ay handang patawarin tayo. Handa na tayo ay ituwid. Kung kaya't napipilitan siyang gumamit ng mga matitinding pasakit para tayo'y magising. Wag na natin antayin na maranasan natin yung mga mabibigat na mga pagtutuwid ng Diyos sa atin. Marami tayong mga pinagdadaanan. Ang iba dyan ay mga pagtutuwid ng Panginoon. Nagre-remind ang Lord sa atin. Pinapaalalahanan niya tayo. Ang pangalawang uri ng sanga ay sangang may iilan ang bunga. Namumunga naman siya pero iilan. Ayun po. Sabi dito sa John 15:2, Kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Huwag tayo makontento na mayroon tayong kapiranggot na bunga. Di ba pag yung punong kahoy, ina-expecta natin na maraming bunga, sabi niya, sasabihin natin, ba't kukunti lang to? Dapat masaganang bunga. Pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Sa buhay ng Kristiyanong mananampalataya, kung ang ating buhay ay may bunga na, mararanasan pa rin natin ang maputulan. Pruning, mapuputulan pa rin tayo mula sa Diyos. Magkaiba po ang disiplina at pinuputulan. Ang disiplina kasi, dahil tayo ay nagkakasala. Ang pruning naman, pinuputulan, tayo ay itinutuwid. Halimbawa po, maaring mas mahal ng magulang ang kanyang anak. Pero kung ang
pagmamahal mo sa iyong anak ay higit sa Diyos na siyang nagiging hadlang ng iyong relasyon sa Panginoon, Paul tayo doon. Hindi naman talaga kasalanan na mahalin natin ang ating pamilya, ang ating mahal sa buhay, ang ating mga anak. Pero kung ito ang magiging hadlang, kung ito ay mas higit na mahal mo kaysa Diyos, nakakaapekto ito ng ating kaugnayan at nagiging hadlang sa ating pamumunga. Huwag nating gawing hadlang yung mga minamahal nating higit kaysa Diyos. Dapat mas priority pa rin ang Panginoon. Okay lang yon na mahal mo yung pamilya mo. Pero huwag mong ipalit sila sa Diyos. Sandali na. Ang layunin ng Diyos ay putulin ang mga pakikipagrelasyon na hindi pa napapanahon at ang mga hindi makabuluhang gawain sa ating mga buhay. Minsan, mayroon tayong mga iba't ibang mga plano sa ating mga buhay na minsan nasasacrifice natin ang para sa Diyos. Diba? Guilty tayo lahat dyan. Nasasacrifice natin ang mga gawain para sa Panginoon. Kaya tayo ay dinidisiplina at tayo ay tinatama ng Diyos. Pinuputol sa atin ng Diyos ang mga bagay na ating kinababaliwan o sobrang kinahihiligan na ayaw nating i-give up. May mga bagay tayo na ayaw natin i-give up, na nagiging hadlang sa ating paglago. Ang layunin niya ang hindi upang tayo'y mapinsala o mawalan, kundi ang tayo'y mapalaya sa mga ito upang pagsumikapan natin, makamtan ang tunay nating inaasam, ang kanyang kaharian. Sino ba ang nananabik na makita niya ang Panginoon ng mukhaan? Na makasama siya sa kaharian ng Diyos. Yun naman talaga ang target natin. Di ba? Kaya tayo ay nagpapatuloy sa ating pananampalataya. Sanga na hindi namumunga. Sanga na iilan ang bunga. Pangatlo po, sanga, sagana, marami ng bunga para maging lalong sagana. Marami ka ng bunga. Pero mayroon pang pwede maging sagana ka palalo. Ang sabi dito sa verse 5, sa binasa natin kanina, ako ang puno ng ubas at kayo ang sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang nagbubunga ng sagana. Anong sikreto po? Manatili. Madami ka ng bunga. Ang sikreto dyan ay manatili ka. Ang lugar kung saan naghuhugpong ang puno at ang isang malusog na sanga ay kung saan nananatili ang sanga sa puno. Pansinin niyo yung puno. Kapag ang malaking sanga ay nakahugpong doon sa puno, doon lumalabas yung maraming bunga. Kasi doon lumalabas yung mga nutrients. Walang bara. Dito ang ugnayan kung saan ang sustansya nagbibigay buhay sa puno ay dumaraan upang makarating sa nabubuong bunga. Kaya ang isang puno na maganda ang kanyang daluyan ng mga nutrients, marami siyang bunga. Ang sanga
may pinakamatabang hugpong ng puno at walang bararoon ang siyang nananatiling mabuti sa puno, at ito rin ang magkakaroon ng saganang bunga. Sa ating mga buhay, marami na tayong bunga. Hindi ka na kailangan madisiplina o maputulan kasi marami ka ng bunga eh. Pero nakakaramdam ka ng tensyon. Gusto mong maging mas mabunga pa, ngunit para hindi ka na rin masaya sa iyong mga pamumunga, sa iyong ginagawa. Gusto mo pa na marami mga bunga sa iyong buhay pananampalataya, pero habang ginagawa mo ito, hindi ka na masaya. May mga panahon na tayo ay nanlalamig sa ating pananampalataya, hindi lahat na oras masigla ang ating pananampalataya. Kailangan nating maunawaan na hindi na ang bunga, dahil masagana na ang bunga mo eh, hindi na ang bunga ang hinihiling ng Diyos sa atin. Anong hinahanap niya? Sabi nga, di ba? Kaya tayo namumunga kasi tayo nananatili sa Kanya. Ano ngayon ang hinahanap ng Lord sa atin? Dahil sa pamumunga mo at pagnanais mo pang mamunga, nakalimutan mo yung source ng bunga mo. Nawala na yung oras mo para sa Kanya. Nawala na yung ating mga personal devotion, personal na pakikipagniig sa Panginoon dahil naging busy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Pero ang sikreto ng ating pamumunga ay pananatili sa Diyos. Kailangan mong hindi na humihiling ang Diyos sa iyo ng mas maraming bunga, kundi mas maraming panahon na makasama ka niya. Anak, kanina pa ako naghihintay sa iyo. Di ba ito yung oras mo para sa akin? Bakit busy ka? Mga ngatwera naman tayo, Lord, para naman sa iyo ito, Panginoon, ginagawa ko eh. Sabi ni Lord, oo, namumunga ka na. Pero sa mga oras na ito, hindi na bungang hinahanap ko sa iyo, yung presensya mo na. Yung oras mo, nasaan na yung quiet time mo sa akin? Na-divert ang ating atensyon doon sa mga pamumunga. Yes, yun ang layunin natin, pero huwag nating kalilimutan. Ang Diyos ang dahilan ng ating pamumunga at paglilingkod. Huwag nating kalilimutan na palaging manatili sa presensya ng Panginoon. Nais niyang maging mas malapit tayo yung ating ugnayan sa Kanya. Paano mo makikilala ng lubusan ang Diyos kung wala kang oras na sa Kanya? Hindi ko ilalayo ang aking sarili. Dumaraan ako ng mga ganyang mga sitwasyon. Napapagod ako. Lord, parang baliwala yung ginagawa ko, Panginoon. Parang dinadahilan ko sa aking sarili, Lord, tuloy-tuloy ko namang ginagawa yung pinapagawa mo sa akin. Pero there are times na binabaliwala ko na yung aking commitment sa Panginoon. Yung aking pakikipagniig sa Diyos. Nawawala, nanlalamig. Bawat isa sa atin nakakaramdam, nakakaranas, dumaraan sa ganong sitwasyon. Pero salamat na lang sa Panginoon, kapag hinayaan mo ang sarili mo na muling ibalik sa Panginoon ang iyong buhay. Lalo na kapag sinisimulan ko ulit
nagkakataon na yung nababasa kong salita ng Diyos ay nag-i-encourage sa akin. Return. Bumalik ka. Balikan mo ang dati mong ginagawa para sa akin, yung presence mo. Yung presence ko ang hinahanap mo. Minsan, kapag ang Diyos ay nangungusap, wala akong magawa kung hindi umiyak na lang. Pag-amin, pagtanggap sa aking pagkukulang. Dapat ganun. Huwag tayo magmamataas. Huwag tayong magiging hipokrita sa harapan ng Diyos. Matuto tayong umamin. Ang kadalasan kasi ng ginagawa natin, mga tuwiran, madami tayong mga katwiran, Lord, ginagawa ko naman po, marami na po akong nadalang mga kaluluwa sa iyo. Baka pwedeng i-offset na lang yun. Hindi. Sabi ng kanyang mga salita, yung ating text ngayon, wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Kaya ka namumunga dahil kay Kristo. Kaya ka namumunga dahil sa pagkilos ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Sinabi ni Jesus, kung mas malapit ka sa Kanya, kung mas malapit tayo sa Kanya, mas marami tayong magagawa para sa Kanya. Gusto mo pa bang mamunga ng marami? Huwag mong ilalayo ang sarili mo sa Diyos. Huwag mong aalisin ang paghahanap mo ng presensya ng Panginoon. Umupo sa paanan ng Panginoon. Ang presence natin ang hinahanap ng Lord habang tayo ay namumunga. Ipagsabay natin. Bago tayo humayo, bago tayo mamunga, hanapin muna natin ang presensya ng Panginoon. Hayaan natin na mas lalong, mas malapit. Kasi kapag nakasanayan mo, naging lifestyle mo, na araw-araw ay nasa paanan ka ng Panginoon, before you start the day, hahanapin mo yan araw-araw. Parang dry kapag nakaligtaan mo yun. Na-experience ko yun. Parang dry siya. Parang may kulang. Parang may kulang ang buong araw mo. Kung mas malapit ka sa Kanya, mas marami kang magagawa para sa Kanya. Maraming beses na sinabi na manatili, mamalagi tayo sa Kanya. Yan ang sekreto ng ating pamumunga. Kung tayo'y namamalagi na kay Kristo at mabunga, aanyayahan tayo ng Diyos na higit pang lumalim sa ating pamamalagi sa Kanya. Ilang minuto ang binibigay natin sa Diyos araw-araw. Minuto lang, hindi pa natin maibigay. Diba? Guilty tayo lahat doon. Minsan nagmamadali tayo para lang sabihin, Lord, nagmamadali tayo. Pero ang nais ng Panginoon, makaniig ka, makaulayaw ka. Nais ng Diyos ang presence mo. Nakikinig ka sa Kanya habang siya ay nagsasalita. Aanyayahan tayo ng Diyos na higit pang lumalim sa ating pamamalagi sa Kanya. Para makarating tayo sa bahaging namamalagi na tayo sa Kanya, kailangan natin magpalalim. Kailangan natin ang pakikipagniig sa Kanya sa oras na nakalaan dito. Bawat isa sa atin,
Sa palagay ko, mayroon tayong mga quiet time na nakalaan para sa Panginoon. Dapat ipagpatuloy natin yan. Huwag natin ipagpaliban dahil yun ang una na hinahanap ng Diyos sa atin bago tayo sumunod sa Kanyang kalooban. Kasi ang nais ng Panginoon, ang sekreto kasi ng ating pamumuga ay ang pamamalagi sa Kanya. Kailangan din nating mapalawig ang panahon ng ating pakikipagniig sa Kanya. Mula sa ating nakalaang oras para sa Kanya, pwede sa umaga, pwede sa gabi. Kung ang nakalaan mong oras ay 15 minutes, dagdagan mo naman, gawin mo ng 30 minutes. Kung 1 oras, dagdagan mo naman 2 oras. Nais ng Panginoon na nasisiyahan tayo sa Kanyang presensya. Nais ng Panginoon na palawigin natin ang ating pakikipagniig sa Kanya sa pamamagitan ng buong araw na pag-uukol ng pansin at pagpapahalaga sa Kanyang presensya. Hindi naman ibig sabihin 2 oras kang nakaupo. Pwede mong makaniig ang Diyos kahit ikaw ay nagtatrabaho. Tayo ay busy sa ating mga ginagawa. Nakapokus ang isip natin sa Panginoon. Paano nating magagawang higit na kapakipakinabang ang ating oras sa ating devotion? Kailangan maglaan tayo ng oras na nakaakmang magpapalalim ng ating ugnayan sa Panginoon. Huwag tayong magmadali kapag tayo ay lumalapit sa Panginoon. Kailangan sa ating pagmimeditate ng Word of God, namnamin natin, huwag lang natin kainin. Kapag kumakain tayo, anong ginagawa natin? Para malaman natin na masarap. Nanamnamin, di ba? Hindi lang lulunukin. Mabubulunan tayo. Ganon din ang salita ng Lord. Namnamin mo naman, kapatid. Kung anong sinasabi ng mensahe ng Lord sa atin. Alam nyo, kapag ang salita ng Diyos ay ating ninanamnam, makikita mo na lang yung iyong sarili na nangungusap pala ang Lord. Ako palang kinakausap niya. Kapag ako'y gumagawa ng mga devotion, kasi araw-araw ako nagdi-devotion sa work namin, una akong natatamaan sa salita ng Panginoon. Nakikita ko na lang ang sarili ko umiiyak habang ako'y gumagawa ng devotion. Nakikita ko na lang sarili ko. Kasi ako ang una ang nablibless sa salita ng Panginoon. Yun ang nais ng Diyos, namnamin natin. Huwag lang natin lunukin ang kanyang mga salita. Papasok dito, lalabas dito. Dapat diretso po dito. At nakikita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kailangan natin kausapin at makinig tayo sa Diyos. Ang Diyos ay persona. Nakikinig po siya. Sa oras ng ating pakikipagniig sa Kanya, nandyan siya sa tabi natin. Nakikipag-usap siya. Pinapakinggan ba natin ang sinasabi ng Lord sa pamamagitan ng Kanya mga salita? Araw-araw, para maalala natin ang mga ginagawa ng Diyos sa atin, para mabalikan natin, maggawa ka ng journal. Balik-balikan mo yon. Kung ano ang ginawa ng Lord sa atin. Kasi ang tao nakakalimot kaya. Madaling makalimot ang tao sa mga ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Mas maganda yung nagja-jot down tayo ng mga ginagawa ng Lord sa ating mga buhay. At pwede natin ito balik-balikan, lalo na kapag tayo ay nakakaranas ng mga mabibigat na problema. Kapag tayo ay nakakaranas ng hindi natin mga inaasahan, balikan mo yung mga ginawa ng Lord sa iyo before. Mapapalakas tayo doon.
Gaano tayo kabunga, kapatid? Mabunga ba tayo ngayon? Gaano tayo kabunga? Sa kasalukuyan, ako ba'y dumaraan sa disiplina o pinuputulan ng Diyos? O ako ba ay nananatili na kay Kristo? Palagi natin tandaan, ang lahat na tagumpay natin sa ating paglilingkod sa Panginoon ay dahil kay Kristo, hindi tayo. Hindi dahil magaling tayo, no. Kay Kristo. Pananatili natin kay Kristo. Palagi tayong nakaugnay. Kasi kung nakahiwalay tayo, wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa. Ang mga Kristiyano ay may pananagutan, mamuhay ng mabunga. Ngunit hindi ito mangyayari kung hindi tayo nananatili ng tapat kay Kristo, sapagkat kung tayo'y hiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. Nawa, ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng sapat na oras at panahon dahil hinahanap ng Diyos ang ating pakikipag-ugnayan, pakikipagniig sa Kanya upang tayo ay maging mabunga. Nawa ang bawat isa sa atin ay napagpala na encourage sa salita ng Panginoon. Tayo po tayong lahat. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita, Lord God, na kailangan namin maging mabunga, Panginoon, sa aming Kristiyanong pananampalataya. Lord, hindi po namin ito magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon. Kung kami man ay hindi namumunga, Panginoon, Lord, tulungan niyo po kami. Bigyan mo kami ng lakas, Panginoon. Lakas ng loob, Lord God, upang kami ay mamunga sa tulong mo. Kung iilan po, Panginoon, ang aming bunga, dahil mayroon kaming mga priorities na hindi tama sa iyong harapan, mayroon kaming mga itinatagong kasalanan, Lord, tulungan niyo po kami na magpatuwid kami. At hayaan mo, Lord God, na magkaroon kami ng naisin na mamunga pa. Panginoon, kung kami ay tunay, Lord God, na namumunga na ng sagana at nakalimutan po namin, Panginoon, na kami ay nakakalimot, Lord God, ang aming oras at panahon para sa iyo, Lord, ay naibabaling, Panginoon, sa aming mga paglilingkod at nakalimutan ka namin, Lord God, sa aming mga nakalaan na oras para sa iyo. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na muli po namin itong ibalik, Lord God. Paniriwain po namin, Panginoon, Lord, ang iyong mga salita, Panginoon. Ang presence mo, Lord God, ang maging naisin ng aming mga puso. Lord, pagpalain niyo nga po ang bawat isa, Panginoon, ang bawat isa, Lord God, na na-bless ng iyong mga mensahe, Lord God. Lord, tulungan niyo po kami na maging mabunga. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mabigyan ka namin ng kaluwalhatian sa iyong pangalan, Panginoon. Manatili po kami, Lord God, at wala po kami magagawa kung kami ay malayo sa iyo. Salamat po, Panginoon. Bless each and every one of us. Patuloy po kami, Panginoon, na nagpapakumbaba sa iyong harapan. Sa iyo ang lahat na papuri. In Jesus' name, amen.